Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, December 28, Saturday. And ngayon po ay nasa 6th episode na po tayo or second to the last episode ng ating series called Christmas Week, Emmanuel, God with Us. So, ang topic po natin for today is The Light Has Dawned. So, scripture po natin for today is Matthew chapter 4 verse 16. Akin pong babasahin. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So, ano po ba ang ibig sabihin dito? Ibig sabihin po ang ating Panginoon sa Kristo ay sinimulan na ang kanyang ipakalat ang kanyang salita, and of course sinisimbolize po nito yung pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Kumbaga tayo po, yung dito nga sa verse is, the people living in darkness have seen a great light. Ibig sabihin, tayo po yung mga tao na yun na dati nung wala pa yung ating Panginoon is gumagawa tayo lagi ng mga bagay na mali, alam nating mali. Yung iba hindi natin alam na mali pero ginagawa natin kasi we are ignorant of the fact that yung mga ginagawa natin na yun is bawal and nakakasama para sa atin, and of course hindi ito yung mga bagay na to is hindi nag-glorify yung ating Panginoon. And yung kapag dumating po tayo sa point na na-accept na po natin yung ating Panginoon, ay hindi na po tayo mamumuhay sa darkness. And of course, tayo po ay namumuhay na kasama ng ating Panginoon, na nasa ilaw na tayo. Sabihin, hindi na po tayo mamumuhay sa puro kasalanan, and of course, mabawasan yung kasalanan natin. Mas mag-stick tayo sa ating mga principle and gagawin natin or i-apply natin yung teachings ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa sa ating mismo. And of course, ang result nito ay mas mapapalalim natin yung relationship natin sa ating Panginoon, mas mapapalalim palalo yung ating mga kasama, yung mga pamilya natin, kapatid, magulang, and of course yung mga asawa or anak. And ang ating ngayon, ating first teaching naman po is Jesus is the light of dawn. Sorry po kung maingay po yan. Jesus is the light of dawn. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating ilaw sa madilim nating kalsada or buhay. So, bakit ba daw si Jesus yung light of dawn natin? Kasi siya po yung unang tao na walang kasalanan, and siya po yung ating Panginoong Jesucristo, Panginoon na nagkatawang tao na binalot yung kanyang katawan ng mortality. Sabihin, siya yung nagbigay sa atin ng salvation, and of course sinave niya tayo through grace, through His works. And kung kapag tayo ay na-accept natin yung ating Panginoon, walang bad na mangyayari sa atin. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na safe na tayo sa lahat ng bagay na masama. Hindi. Sabihin, hindi tayo mapapasama kung i-accept natin ng ating Panginoon as our Lord and Savior. Ibig sabihin nito ay mawawala yung mga kasalanan na dati nating ginagawa na hindi natin alam or alam nating mali. Ngayon na nasa light na tayo, hindi na tayo gagawa ng kasalanan dahil kasama na natin yung ating Panginoon, at ayun lang dapat yung hahanapin natin, wala nang iba. Second teaching natin naman po for today is Jesus reveals truth against lies. Sabihin, yung mga katotohanan ng pinapayag ng ating Panginoong si Kristo, hindi makasinungalingan na tayo namumuhay tayo ngayon na sa mundo na puro kasinungalingan, 'di ba? Pinapakita natin na ganito tayo, pero sa
in reality or sa loob natin ay hindi pala tayo ganun. Ibig sabihin na pakita tayo ng pakita ng ganito, ng ganyan, ganito tayo, angat tayo, pero in reality we're not. Mumuhay tayo sa kasinungalingan. Sabihin yung mga ginagawa natin, sabi natin, hindi naman natin ginagawa. Mga bagay na pinapakita lang natin dahil may nakakakita. Hindi yung laman mismo ng ating puso. And third teaching po natin is Jesus has victory over darkness. Sabihin po nito na ang ating Panginoon Diyos ang magbawagi sa dulo ng time or sa dulo ng hangganan. Ibig sabihin, ang ating Panginoon lang ang makapagligtas sa atin, and of course, walang darkness, walang kasamaan na mananalo sa ating Panginoon Jesucristo. Tayo dyan ay maniwala. Dahil of course, sinalba na nga tayo niya sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. And that's something na we have to accept truly, na hindi lang basta-basta na sinasabi lang natin. And ang ating application for today is be a follower who walks in the light. Ibig sabihin po ay maging tagasunod tayo ng ating Panginoon na namumuhay sa kanyang mga tinuturo. Hindi lang basta sinasabi mo lang na Kristiyano ka, pero yung ginagawa mo hindi nakikita doon yung teachings ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? And second teaching naman po natin is do not live in a lie of being a Christian while living in darkness. Ibig sabihin po, sinasabi mo nga na Kristiyano ka, pero yung pinagagawa mo naman, inom, yosi, vape, ano pa ba, kung ano-anong addiction na ginagawa, pagmumura, diba? All of those things are, diba, are not or was not taught by our Jesus Christ, diba? Hindi naman tinuro ng ating Panginoon yun na gawin natin. And of course, alam natin yung tama, so ayun dapat yung gagawin natin kahit sobrang hirap. Of course, magkakamali at magkakamali pa rin tayo, magkakasala at magkakasala tayo, pero ang mahalaga dun po ay natututo tayo at hindi na natin ginagawa. And third application naman po natin for today is bring others to light. Hindi lang ikaw ang isasalba mo, dahil kung isa kang tunay na Kristiyano, meron tayong responsibility na akuin rin ang ibang tao papalapit, or halos kung kaya mo nga lahat ng tao papalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi mo lang sa sarili yung salvation, kasi diba, maranasan mo to, dapat nasa puso mo na may gusto ko i-share tong salvation. And of course, gusto ko rin mapalalim yung bawat pamilya ko, bawat kakilala ko, na mapalalim lalo sa ating Panginoon, na para sila din ay maligtas and maging best din yung kanilang buhay. Ibig sabihin, yung mga plano ng ating Panginoon ay makita nila, and yung mga maling ginagawa nila ay makita nila. So that's the end po of our devotion for today. And gusto ko lang po sabihin, additional note, na kung may mga problems po tayo na kinakaharap, huwag po tayong mahiya na magsabi sa ating Panginoon. And of course, if down na down kayo sa buhay, we must remember to always appreciate the things that the Lord has made for us and did to us to make us what we are now. And mahalaga po na dapat yung mga tinuturo sa Biblia ay i-apply natin sa ating buhay, na truly in our hearts, na hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, hindi lang sa salita, kundi gawin din natin. And kung iba sa inyo ay pinanghihinaan ngayon ng loob, mag-pray lang po kayo, lumapit lang po kayo sa ating Panginoon. Our God knows the best plan for us, and alam siya, may pinakaalam kung ano yung nagdadaanan natin ngayon. Sana po wag po kayo mawala ng pag-asa,
manatili lang po kayo sa ating Panginoon. Continue to pray, and narating din po yung sagot sa inyong panalangin, and of course God will guide you all the way. So ayun lang po, maraming salamat. I'm Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, December 28, Saturday. Ayun na po, sana marami po kayo natutunan. Salamat.